Yung mga magagandang puno lang, no? Ang anuhan mo, hindi lahat. Baka mamaya naghihingalo ng papaya, lagyan mo pa. Hindi na. Laliman mo ng konti. Sige pa. Para pwede mong tabunan. Yan. Nandito maghahati na sila. Ayan, magandang buhay. Dito muna tayo. Busy tayo dun sana. May ginawa muna ako. Oras ay 8:30. So ayan, magpapaabono po tayo. Hinalo ko na. Mamaya pakita ko din po. Hinalo ko na yung premium na urea. Napakamahal po pala ng urea ngayon. Grabe. Urea po ang tumaas ng husto. Almost 3,000 na po ang bag. Times 2 na. Kasi dati ay 1,400 something lang. Ngayon po almost 3,000 na. Lalo na siguro itong Yara na may zinc. Naku po, napakamahal siguro. Ayan, asarol. Tatapat mo lagi sa dahon. Itong dahon na to. Pag binagsak mo dyan, dito ka. O yan, medyo laliman mo ng konti. Huwag naman masyado. Yan, pwede na yan. Tapos laglag mo na dyan. Para pag nagdilig, yan na lang ang ano. Tapos isa pa dito. Dito naman. Dito. Yung mga magagandang puno lang, no? Ang anuhan mo, hindi lahat. Baka mamaya naghihingalo ng papaya, lagyan mo pa. Hindi na. Laliman mo ng konti. Sige pa. Para pwede mong tabunan. Sige pa, konti pa. Bayuhin mo. Yan. Yun, no? Tingnan mo, mayroon nga din nata si Kongkong dyan, no? Oh, yan. Okay na. Ganyan lang kalalim. Pwede na. Isang cup, no? Okay, tatabunan ko yan. Tapos tabunan, no? So yun, hanggang dun, ne? Yung mga may bunga, no? May bunga, tsaka yung magaganda pa. Kahit walang bunga, pero maganda pa. Isisave natin kasi dilig, malapit ang tag-ulan, gaganda pa yan. Sayang, oh, gaganda pa ng, lalaki pa ang bunga kasi may 0060. Okay. Tapos yung binapabutas ko sa'yo, ne? Pang taniman natin ng papaya. Tapos, mamaya, tingnan natin kung may... Yung dito sa gilid na. Hanggang doon lang sa may hagdan. Ay, sa may tulay. Dito, isang side, di ba lininis na yung mga kangkungan? Oh, di ba dito ka? O, gumanong ka ngayon. Lilayo mo din ng konti sa, ano, no? Tapos, hanggang doon lang sa may tulay. Kasi may talbos ng kamote doon. Gagapangan din lang, hindi gaganda. Kita ko yung hinalo ko na, ano, 0060. Actually, mas mura pa yung dito sa amin, yung 0060. Hindi pa daw tumataas. Pero yung urea, tumaas na. Yara, ano ba to? Kasi malami ang Yara. May Yara Mila. Ano ba to? Viking. Yara Vera. Yun, ito. Ano, yung kulay, ano, ito mahal na to. Ayan, mix ko natin. So, wala tayong phosphorus. Nitrogen po ito. Pero 46%. O, 40, ayan, oh. May zinc. So ayan pang ilalagay natin with 0060. Yun naman pampatamis, pampalaki ng bunga. Ito naman pampabulas ng puno. Tapos yung phosphorus, dahil kaunti lang naman ang requirements, pag naglagay na po tayo ng Carabao manure sa palibot ng puno, doon na siya kukuha. At malapit na rin naman po ang tag-ulan, kaya most likely ay maano na tayo, masisave na yung papaya natin. Kaya lang pag ayun na nga, mas maganda may nutrients na siyang masisip-sip. Yan, papunta na po ako ng lechonan. Kaya lang mukhang maharang ako dito. Hindi ko pala nadilig yung aking mustasa. Sana makasurvive tayo. At medyo mabigat po ang laban ng mga business owners ngayon. Hindi po biro ang krisis na hinaharap. Marami po ang talagang unti-unti nang tinatamaan. Pero sana may survive natin. Ayan. Marami po. Actually sa mga pati yung mga karinderya tinatamaan na din sa taas ng LPG. Di ba? Ng mga kainan, LPG po ang
talagang iniiyak nila. 1.3 ang isang tangke ngayon dito sa amin. Ewan ko sa ibang lugar, baka mas mahal. Dilig na ako kahapon doon, so ito na lang titiligin natin. Ay, matagas ng konti yung ating saging gumaganda na. Uy, bilis tingnan nyo basta't sagana sa bagay na fertilizer din pala to. Bah, tuyo yung dahon what's wrong? What's wrong with you? May insekto. Busy pa rin yung mga solar boys natin. Si Gian ay pupunta at kausapin ko siya, ready na yung ating requirements at apply tayo ng net metering kay Velco. Meron tayong may tutulong sa atin. Ayan, maraming salamat sa Diyos at mukhang matutupad yung ating pangarap na may net metering ang ating solar setup. Ito naman ang requirements Grabe yung ano natin yung parang mas maganda pa rin talaga yung tag-ulan. Mahirap po tag-init, napakahirap. Mas maganda pa rin talaga ang tag-ulan. Ano nangyayari sa iyo? Ayun, so far wala po tayong patay na isda, so ibig sabihin medyo natigil na. Nagpatubig ako kahapon ng 4 hours siguro. Ayan, unti lang para gumalaw lang po yung ating tubig. Tapos ayan, wala naman gaanong mag-oxygen. Kita natin may mga gumagalaw naman. So kaya lang sana good news dahil ang dami pong maliliit na isda. Hindi ko po alam kung yan ay red tilapia dahil kulay pula orange, or flower horn, diba? Tapos mayroon pong maliliit din na ayungin. Ayan, so hindi natin alam yan. Tingnan natin kung sana hindi flower horn. Kung flower horn, yari tayo. Tapos ang hirap dahil pagkagaling po sa binibilhan natin dun sa Laguna, talagang may halo at may halo paglaki dun mo makikita may mga halo pagka fingerlings hindi nyo po ma-distinguish. Yun ang ano dyan, yun ang problema dyan. Hindi natin maihiwalay kasi halos parehas lang, ang liit lang po so may halo at may halo. Yan dami maliliit. Mamaya pakita ko yan sa kabilang channel kasi magkakaroon din po tayo ng continuation ng vlog kahapon, yung update doon sa mga isda natin na kung namamatayan pa ba. So far okay naman pala.
Yan. Yung ano natin, calamansi, ang ganda na oh. Manghiyang siya sa Carabao manure ah. Kailangan nating linisin to. May mga kailangan pong tanggalin din damo. Dahil nga mataba yung lupa, saka may mga buto din pong kasama yung Carabao manure. Siyempre yung nakain ng kalabaw, di ba? So talagang may tutubo at tutubo doon. Maraming butong kasama. Tutuloy pa kaya itong ating pechay. Sayang din eh. Lagaan na natin. May makukuha din tayo dyan pang sigang sa baka. Sigang sa baka. Ayun, ang daming purslane, no? Alam ko kinakain to eh. Tama ba? Purslane ba yan? Ba, ayun, no? Tingnan nyo po, may bulaklak. Oh, chog-chog to ah. Sana maka tayo. O, lagi ko lang pong target at panalangin sa kainan natin ngayon ay mailabas yung puhunan, tapos makapagpasahod. Heaven na po yun. Ayos na sa akin. Ayos na. Hindi ko na muna pinapangarap yung kumita. Yung kumita man, maraming salamat. Bonus na. So ayan po, ilang papaya din ang ating aabonohan. Sana naintindihan ni Marco yung instructions ko. Ayan, medyo mahina po sila sa instruction eh. Parang si Kongkong din, magkapatid nga talaga. Kapatid nga naman talaga yung dalawa. Pero ganun talaga. Ayan. Kaya nung naghahanap kami ng butas doon sa ano, hindi ko nakita na hindi pa pala yun. Lininis niya naman, pero hindi niya naisip na, teka, walang butas dito kuya, hindi ito. Nakita ko late na. Pagtingin, hindi pala ako. Ayun. Iyari. So, yung mga saging natin, yan po ay gaganda pa ng pagka nagtag-ulan na, gaganda na po yan. Arangkada na din yan pagka ano na. So itong susunod nating lilinisin, papalinis yan. Papalitawin natin ang lupa dyan. At ako po'y mag-iisip kung ano ang pwedeng itanim pa dyan. At siguro kung ano, may tanlad na din lang ulit, di ba? Total, kailangan natin hanggang December ng tanlad. Alay nyo, magtuloy-tuloy naman ang ating kainan, ang lechon business. Diligan ko na to diligan ulit natin ngayon kasi baka mamaya hindi na tayo makapagdilig ng ganda ng avocado natin. Nagwiling mga 2 years pa may mahaharvest na tayong avocado. Yun na yung pinaka matagal. 2 years from now. Ayan, 24 months. Mabilis lang yan. Yan po ang pinaka late. Tapos gumanda yung ano natin, no? Kahit po tag-init, oh, gumanda yung ating lychee. Kailangan lang maputol yan yung patay na sanga para mas gumanda siya. Yan, oh. Ayun. Ito ang ganda, oh. Ready for ano na din to. Ito po, ready na to for harvest.
Ready for harvest na naman. May Carabao manure to, alam ko eh. Inaluan to ni Kongkong eh. Maganda din naman. Hindi po tayo nag-abono dito. Ay hindi, nagpitik din pala tayo ng konti. Urea din. Pitikan ko ng urea. Bigyan na natin para total may silong na siyang konti. Hindi na masyadong maano ng araw. Papayan pala nagpapanuga vest ngayon sa kanyang frozen shoulder. May mga tropa siyang kasama. Everyday, pangatlong araw niya na ngayon. Nuga vest. Ganda ng lemongrass natin. Nakakatawa. Sarap, sarap talaga. Ating avocado. Napatigas na lang natin yan. Pinapalaki yung puno. Tapos ito yung mga natira na yan. Lumaki pa sila at tumigas. Yan na po yan. Uy, ayan. Ay, haba na pala ng ating video ah. Dilig-dilig lang. Salamat po sa pagsama. Ayan, maraming salamat. Ako'y aakyat na din. Tapos bababa na naman. Ay pa akong gagawin. Oh, ayan, tutuloy ko po yung vlog ko kahapon. About doon sa ating fish kill update. Ayusin natin to. Kasi yung mga dadaan pong sasakyan, sana marami ang dumaan. Sa mga aayusin natin, itis nyug. So kailangan ko ng triple 14, Carabao manure and salt. Siguro Carabao manure na lang and salt. Lagay natin ang Carabao manure natin, tapos salt na lang siguro ilagay para makatipid-tipid naman tayo. Masyadong mahal yung abono ngayon. Asin lang. Yan. Dito maghahati na sila. Sayang, sayang. Laki po ang igaganda pa nito. Ayan o, bago tayo magtapos. Ay, hindi pa. Hindi pa pala tayo magtatapos. Ayan, dito magpapahukay tayo kay Marco. Hanggang dito lang yung ating lalagyan din ng papaya. Hanggang dito lang po. Medyo mataas naman to eh. Hindi naman to aabutin na ng... Tingnan natin pag tag-ulan kung ano po magiging sitwasyon natin dito. Pero tayo ay susugal.
baka baka mamatay din lang pala, no? Pero tingnan natin, no? Kaya naman siguro kasi meron namang kabila na maanuhan. Yan yung papakuha tayong isda. Marami-rami din. Pero hindi naman ganon. So dito ayan, oh. So ilang piraso din yung kaya niya. So, mamaya checkin natin yung kanyang pinaghukayan bago tayo magtapos. Ikutan natin yan. Yung kanyang prepare na butas and fertilizer na inutos natin sa kanya. Pagkakabit paglagay ng fertilizer, isang styro cup, isang butas. Sana ito makakuha niya din. Baka akala niya doon lang. Ay, okay. Upla. Ganda na, oh. Magbabapas pa tayo ng sanga. Pag bumukain natin yan na parang puno na talaga siya. Kasi sanga lang yan eh. Ano natin yan na parang puno na. Ihuhubog.